Our second guest tonight needs no introduction. But we'll introduce her anyway in a very unique way. UAP Season 81 Volleyball MVP national team. Couple of bronze medals to the SEA Games. And of course, pabanggit natin, UAP, four-time MVP, four-time beach volleyball champion din, by the way. And now the reigning MVP of the PVL. The list goes on and on. The elusive, Cici Rondina, pumayag din. Oh, thank you, Cici. Oh, maraming salamat. Pumayag din si Cici. Ito, tao siya ng tao. Oo nga eh. Salamat, She's regretting it, okay? Salamat, malaking bagay sa amin. Yeah. Idol, na pumunta ka dito sa show. Thank you rin. Okay, let's talk about you first. Alam na natin yung kwento, the transition from beach to indoor. Obviously, been very successful. You know, even in the Invitational, maganda yung pinakita nyo. Kahit na may mga laro na natalo, came up short, nag-MVP ka. I still wonder, how did you make it look easy? The transition to indoor. Gusto ko talaga malaman yung storya na, what did it take from you physically? Parang ilang buwan ka naghanda para, or parang pwede kang umamin, natural lang ba talaga? Valuable sa'yo? Mahirap po siya. Okay. Kasi 4 years po kaming nawala sa Correct. indoor. And grabe yung transition ko kasi parang kumuha pa ako ng personal trainer. SNC. I-mention ko si Coach Pao Iscano. Hello. Paolo Iscano. So talaga yung yung kinuha kong para sa transition ko sa indoor. And kumuha din ako kasi ng advice. Kumbaga ba, yung mga ginagawa ko is kinuha ko muna yung advice from coaches like si Coach Dolo. Sabi ko, Coach, ano yung gagawin ko para pagbalik ko sa indoor, smooth na lang yung galaw ko. So sabi niya, mag-train ka muna kahit 2 weeks or 1 week sa SNC, like paano tumalo ng vertical. I mean, yung pa-indoor. Kasi sa amin, vertical lang kami. As in, iba talaga. So, ganun yung ginawa ko. And then, ang hirap, nung nag-indoor na po ako, together with Choco Mucho, like, ang hirap mag-receive, ang talon ko, like, yung talon ko, I mean, naka-under ako pag pumapalo. So, mahirap talaga. Yeah. So, inuunti... Nahirapan ka pa nun, ha? Inuunti ko po siya. Inuunti-unti ko po siya hanggang nakuha ko siya. And, ayun, yun lang naman talaga yung gusto ko is yung maglaro lang talaga. And, thankful din ako sa mga patience ng mga coaches ko kasi dahil sa kanila talaga nailabas din ng maganda yung paglalaro ko sa volleyball. At what point, masasabi mo na comfortable ka na sa indoor? Because syempre, na-mention mo nga, you used to watch your old highlights eh. Para makita mo kung anong ginagawa mo dati. Pero at what point did you feel na, okay, 100% back ka na sa indoor? Nung siguro masasabi ko po kasi siguro nawala lang po talaga yung kumpiyansa ko talaga. And nag-admit ako kay Coach Dante na, Coach, patulong naman ako kasi nawawala talaga yung kumpiyansa ko, lalong-lalo na sa receive. Kasi ang hirap, yun talaga yung nahirapan akong ibalik talaga. At lalo na tina-target Yeah. kasi. Yes. Yeah. Pero, ang ginawa ko po kasi after nung game 1 namin sa Creamline, I mean, yung pinakauna namin game with Creamline, kinabukasan nun, sinabi ko kay Coach Dante na, hanggang matapos po yung season, Coach, naka-overload ako sa receive talaga. So, siguro dun din talaga nabalik yung kumpiyansa ko. And coming from my coaches na, ibalik mo lang, huwag ka lang mag-overthink, ganito, ganyan. Kasi, sasabihin ko, Coach, ang pangit talaga ng laro ko, ganyan, ganyan. Kahit nakaka-deliver naman ng puntos. Puntos, pero, yes. sabi ko, hindi talaga yun. Ako po, ginaganon ko siya lagi. Yeah. Ginaganon ko talaga yung sinasabi ko kila Coach. And then sabi ko, relax ka lang. May tutulong sa'yo, magpatulong ka lang. So, siguro dun din kumpiyansa nakabalik. And, tinatawag ko si Coach Dolo, yung coach ko sa beach. Kasi yun talaga yung kasama ko ever since college. Yeah. And sabi ko, Coach, kasi best libero siya ng UAP so nagpapaturo din ako sa kanya. Yeah. Kaya siguro, yung mga positive words din nila, yun yung nagtulong sa akin na makabalik talaga.
And siguro yung receive ko lang po talaga yung personal na problema ko. Yung goal mo. Yeah. Goal Yes. mo. Yeah. Yung natin sabihin problema. Yung goal. Point goal for na- improvement. Ayun. Dahil alam nga natin na talagang tatargetin ka ng kalaban. So, Pao, I mean, I just had to ask because it's amazing, you know. I always, obviously, covering you from college and then beach volleyball, but I've always been amazed with your athleticism. Yes. And it translates back to beach, back to indoor, second conference, MVP, first conference, #1 in scoring, spiking. And yes, sabi mo nga, there are things that you want to work on, obviously, but not bad. Not bad. Not bad at all. I mean, like second conference MVP. MVP I mean, agad. Right? not bad talaga. Pero you go into all of this and you see yung offensive production mo, pero you're still here criticizing yourself sa pag-receive. You talked about your teammates, but I also want to talk about a former teammate that you now see in the opposite side of the court, itong si Pons. You were with her for so long. Right. So long. At last na nag-guest siya, nandito Oo. kayo, kayong tatlo. Exactly. And how does it feel now seeing her across? Sabi ko nga po, nung meron kaming TTS nung sa PVL, sabi ko, kung ano man yung nakikita nila kay Pons, and ano man yung, kung baga ba nagre-represent lang kami kung ano yung mga natutunan namin nung nawala kami sa indoor. And ayun, masaya ako sa kanya kasi actually gusto namin magsama. Yeah. Pero wala kaming magawa kasi syempre, sa release ko kasi, kumbaga ba, request. So, yun yung naging kalabasan. Sitwasyon. Sabi ko, sige day, okay lang. Kahit, sige, magkalaban naman tayo. Like, ano muna tayo, maghiwalay naman tayo. And, pero lagi ko siyang sinasabihan na, tara, magsama na tayo kasi gusto talaga din namin magsama sa indoor, which is naputol yun nung PSL days PSL namin. nyo, PSL. Siya ba okay, so since pinag-usapan natin yung mga struggles mo going back and yung journey mo going back to indoor, ano sinasabi niya sa'yo? Siya ba nahirapan? Yeah. Siya ba naging smooth yung transition niya? Both of you, you make it look so smooth, pero pag nagkikwento siya sa'yo, nagkaroon din ba siya ng struggle? Oo, kasi na ano din si Pons nahirapan din siya kasi nung after na i-announce na mag-indoor na kami. So naghiwalay na rin, hindi na kami magkasama sa dorm. So ako, sabi ko sa kanya, paano ka parang ibalik yung galaw mo. So dumiretso po siya sa training. So naka-mindset na si Pons. Ako kasi parang mahihirapan talaga ako. And then, pag nagkikita kami, nag-uusap kami, okay naman daw, nagkukumustahan lang kami. And Sa magandang pinakita niya off the bench. Ibang role, it's a completely different role from yours, pero she flourished also in her role, di ba? Diyan sa Creamline. tsaka ano talaga I mean, ang bilis lang talaga agad naka-adapt ni Pons sa indoor. Ako talaga ang hirap. Talaga? Aminado ako na. Really? Hirap naman mag-MVP. Oo nga eh. Hirap pa siya niyan, Pao. Oo nga eh. But of course, very short career so far dito sa PVL. Just a couple of conferences. Pero may mga career highlights ka na ba na nakuha in this short amount of time? 2 conferences, Yeah. meron na bang nagsa-stand out? Hindi pa po eh. Di ba? Di pa. Wala pa po. Marami pang kailangan gawin. Siguro yun yung ano pa, yung nakapasok yung Chocomucho sa finals. finals. Finals, Kasi yeah. nung pumasok po ako sa Chocomucho, wala po akong ibang ginawa is tumulong, magtrabaho. And sabi ko talaga na sana mag-championship tayo, makapasok tayo. Kasi lagi ko lang naman sinasabi sa kanila, kung hindi ngayon, baka soon, Next, ginagalan ko. Kasi nga, And naniniwala ko nun. Yes. Kasi dati UST, ganun din ako. ang mentality mo. Yeah. So may unfinished business ka. Parang ganun no? From the UST days. I love Absolutely, it! absolutely. I love How much do we love Pinoy sports? With all our heart, all the time. Download Pilipinas Live now.